simulan ng ating talakayan. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa panalangin? Amen. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, teacher! Ako nga pala si Teacher Crystalline, ang inyong magiging guro sa APT. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng mga basurang nakakalat at ayusin ang inyong mga silya. Tapos na po, teacher! Maraming salamat at magkakaupo na tayo. Mga bata, may lumiban ba sa araw na ito? Wala po, teacher! Present kami lahat. Mabuti naman kung sa ganon. Ngayon, handa na ba kayo? Opo! Para malaman ni teacher kung handa na ba talaga kayo, ano nga ba ang dapat tandaan kapag nasa loob tayo ng klase? Sige nga, ikaw nga, Danica. Huwag magingay. Tama, Yasmin. Makinig kay teacher. Makinig kay teacher. Teacher, umupo ng maayos. Umupo ng maayos. Jackie. Huwag makipag-usap sa katabi, teacher. Huwag magipag-usap sa katabi. Taas ang parang kamay. Itaas ang kanang kamay. Maaasahan ko ba ito mamaya sa klase, mga bata? Opo, teacher! Magaling. Ngayon ay gusto kong tumingin kayo dito. Ano ang mga nakikita nyo dito? Sige, ikaw, Sherika. May box po, teacher. Box. Ikaw. Scissors, Yes, teacher. Scissors. Tama. Teacher, Ikaw, Danica. sinulit. Sinulit. Maraming salamat. Ito ang magsisilbing talaan ng putos ninyo. Dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa unang hilera ang magiging pangkat isa at sa pangalawang hilera naman ang pangkat dalawa. Ito ang magiging box ng pangkat isa at ito naman ang magiging box ng pangkat dalawa. Itong mga kagamitan na ito ang magsisilbing puntos ninyo dahil lalaro tayo ng paramihan tayo. Ibig sabihin, paramihan tayo ng gamit. So, sino ang maraming puntos ay siyang grupo ang mananalo. Naintindihan mo ba? Opo, teacher! Salamat. Ngayon ay may maikling kwento si teacher dito. Handa na ba kayo? Opo! Ito ay kwento ni Ana. Si Ana. Ano nga ba ang pamagat? Si Ana! Tama. Siya si Ana. Nagbabasa siya ng aklat. Bigla siyang tumayo at nasabit sa pako ang kanyang damit. Nagkaroon ng punit ang kanyang palda. Ano nga ba ang nangyari kay Ana? Sige nga, ikaw nga. Nasabit ang kanyang palda. Teacher, napunit ang kanyang palda. Tama, napunit ang kanyang palda. Napunit ang kanyang palda. Ano nga ba ang dapat gawin kapag napunit ang palda? Sige nga, ikaw nga, Yasmin. Pahiin, teacher. Tahiin. Marunong ba kayong magtahi? Opo! Magaling. Ngayon ay para magiging malawak ang ating kaalaman tungkol sa pagtatahi ay magkakaroon tayo ng pangkatang aktibidad. Ngayon, may inihandas teacher na sobre dito. Sa loob ng sobre dito ay may mga katanungan at talata at katanungan na kailangan nyong sagutin. Maliwanag po ba? Opo! Sige nga. Ito ang para sa pangkat isa at sa pangkat dalawa. Mayroon lang man kayo 3 minuto para sagutin ito. Teacher, malapit na kami matapos. Tapos na po kami, teacher. Tapos na na? din kami, teacher. Pangkat dalawa. Sige nga. Idikit nyo nga ito dito sa ating harapan. Sige nga. Magat ba? Tungkol saan nga ba ang talatang nabasa natin kanina? Nabasa ninyo?
Teacher, Sige nga, ikaw nga, Danica. tungkol sa pagtatay, teacher. Pagtatahi, maaari. Teacher, ako din. Sige nga, ikaw nga, Sherika. Teacher, tungkol sa mga kagamitan po ng pagtatahi, teacher. Tama! Dahil yan ang magiging tatalakayin natin ngayon tungkol sa kagamitan sa pananahi gamit lamang ang kamay. Ngayon, susuriin natin ang inyong pangkatang gawain. Sige nga, Sherika, pakibasa ng unang tanong. Ano ang matalas at matulis na bagay na ginagamit sa pananahi? Sige nga, basahin ang inyong sagot para sa pangkat-isa. Teacher, ang aming sagot ay karayom. Karayom. Sa pangkat-dalawa, anong sagot niyo? Karayom din, teacher. Karayom. Ngayon, susuriin natin kung tama ba ang inyong sagot. Susuriin natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Sige nga, basahin nga natin ito ng sabay-sabay. Karayom. Matalas, matulis, at walang kalawang. Tama ba ang mga sagot ninyo? Sino ang nakakakuha ng tamang sagot? Kami, teacher! Teacher! Lahat Lahat ng ng pangkat ay Yes. nakakuha ng tamang Tama. sagot. Kaya't magkakaroon sila ng, bawat pangkat ay magkakaroon ng puntos. Yehey! Wow! Ano Pangkat yan, isa. teacher? Mamaya ay malalaman natin kung ano ang gamit na yan. Ngayon, pwede bang, sino ang makakapagbasa Ako, na teacher. pangalawang tanong? Ano ang tawag sa matibay at hindi nagumpas sa... Yun ang teacher. Sige nga, ano ang inyong sagot? Anong pangkat ka, Danica? Dalawa. Sinulit. Sinulit. Ang pangkat isa, ano ang sagot ninyo? Sinulit. Sinulit. Sino ang nakakakuha ng tamang sagot? Lahat po kami, teacher. Tama. Magaling. Lahat na Yes, tama kami, pangkat teacher. ay nakakuha ng. So, kaya't magkakaroon din kayo ng puntos. Ngayon, susuriin natin kung tama talaga ang inyong katibira. Maaari nyo bang basahin ang pang-apat na tanong? Sige nga, ikaw nga, Yasmin. Ano ang sinusuot sa daliri ng gitnang kamay upang maipanulak ang karayong? Ano ang inyong sagot? Didal. Didal. Para sa pangkat-dalawa, anong sagot ninyo? teacher. Didal. Ngayon, susuriin natin kung tama ba ang inyong sagot. Sige nga, basahin natin ng sabay. Didal. Isinusuot sa daliri ng gitnang kamay upang ipanulak sa karayong sa pagtatahi. Tama ba ang inyong sinagot? Opo! Magaling! Lahat ng pangkat ay nakakuha ng tamang sagot. Lahat din ng pangkat ay magkakaroon ng puntos. Ngayon naman, sino ang makakabasa ng pang-limang tanong? Ako, teacher. Sige nga, ikaw nga, Sherika. Ano ang tawag sa bagay na ginagamit sa pagputol ng tela? Teacher, ang aming sagot ay gunting. Ngayon, susuriin natin kung tama ba ang inyong sagot. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Gunting. Ginagamit ang sa pagputol ng telang itatapan sa damit na punit o damit na susulsihan. Tama ba ang inyong sagot? Opo! Tama, teacher. Teacher, dito gunting. Teacher, may gunting po dito. Oh. Tama, ito ang gunting. Ngunit sa pananahi ay may gunting na matalas talaga dahil ginagamitan natin ito sa tela.
May gunting ba kayo sa bahay? Opo, teacher. Magaling. Ngayon, sino ang makakapagbasa ng sunod na tanong? Sige nga, ikaw nga, Desiree. Ito ay ginagamit sa panukat ng tela at ng bahagi ng katawan. Ano ito? Ano ang inyong sagot? Medida po, teacher. Medida, para sa pangkat isa. Medida. Ngayon naman, susuriin natin kung tama ang inyong mga sagot. Sige nga, medida. Basahin natin. Medida, panukat ng tela at ng bahagi ng katawan. Ginagamit ito upang maging akma ang sukat ng telang tatahiin. Nakakuha ba kayo ng tamang sagot? Opo, teacher. Tama kami Magaling. lahat. Nakakita na ba kayo ng medida? Opo! Saan niya ginagamit ito? Pansukat po, teacher. Pansukat. Sino ang madalas na gumagamit ng medida sa bahay? Mananahig, teacher. Mananahik. Minsan yung mama ko, teacher. Minsan si mama. Magaling. Ngayon naman, sino ang makakapagbasa ng Ako, susunod na teacher. katanungan? Sige nga, ikaw nga, Danica. Ano ang tawag sa matulis na bagay na ginagamit na paglawak ng telang tatahiin? Ano ang sagot ninyo? Aspili. Aspili. Para sa pangkat-isa, ano ang sagot ninyo? Aspili po, teacher. Aspili. Ngayon, susuriin natin. Tama nga ba ang inyong sinagot? Basahin nga natin. Aspili. Aspili. Matulis at ginagamit na paghawak sa telang tinatahi. Tama ba ang inyong mga sagot? Opo. Tama. Teacher, kami tama, Magaling. teacher. Matalino kami, teacher. Ang tatalino naman ng mga bata. Magaling. Nakakita na ba kayo ng aspili? Opo, teacher. Opo. Saan nga ginagamit ang aspili? Ginagamit na paghawak sa telang tinatahi. Tama. Ngayon naman, sino ang makakapagbasa ng susunod na katanungan? Ako, teacher. Sige nga, ikaw nga, Sherika. Ano ang tawag sa tusukan ng karayom at aspili? Basahin nga ang sagot ninyo. Ang sagot ko namin, teacher, ay pin fusion. Fusion. Ngayon, titignan natin kung tama ang inyong sagot. Basahin nga natin. Teacher, tape. Gusto mo tape, teacher. Po, Marami tayong tape, teacher. maraming salamat, mga bata. Sige nga, basahin natin ng sabay-sabay. Tusuk, Pin fusion. Tusukan ng karayom at aspili upang hindi mawala at maiwasan ang aksidente gaya ng pagkatusok. Tama ba ang inyong sagot? Opo, teacher. Tama, teacher. Magaling. Nakakita na ba kayo ng pin fusion? Opo, teacher. Saan ninyo ito nakita? Meron kami sa bahay, teacher. Sa bahay. Sino ang meron yan? Sino ang may-ari niyan? Mama ko po, teacher. Tama. Ngayon naman ay basahin natin ang susunod na tanong. Sige nga, ikaw nga, Yasmin. Ano ang tawag sa kasaan ng karayong at aspili upang di kalawangin? Ano ang inyong sagot? And emery bag. Emery bag. teacher. Sige nga, tignan natin kung tama ang inyong sagot. Emery bag. Sige nga. Emery bag. Hasahan ng karayom at aspili upang hindi ito kalawangin. Tama ang inyong mga sagot? Opo, Opo, teacher. Magaling. Perfect na po kami, teacher. Alam nyo ba kung ano ang laman ng emery bag? Nakakita na ba kayo ng emery bag? Hindi pa po, teacher. Hindi pa. Ang emery bag ay laman nito ay mga basag na plato o mga buhangin dahil ito ang ginagamit bilang hasaan ng mga karayom. Ngayon naman, para sa huling katanungan, maaari ko bang basahin, Desiree? ano ang tawag sa lagayan ng mga gamit sa pananahi? Ano ang inyong sagot?
Sewing box. Sewing box. Ngayon, tignan natin. Sige nga, basahin natin. Sewing box. Lalagyan ng mga kagamitan sa pananahi. Tama ba ang inyong sagot? Opo, teacher. Perfect kami lahat. Ang Talino po namin, teacher. Tapo na po kami lahat. Nakakita na ba kayo ng sewing bag? Opo. Opo. Ano, saan ba yari ang sewing bag? Saan ito yari? Yari ba ito sa Sa wood, teacher. sa wood? Tama. Ano nga ang wood? Kahoy. Kahoy. Yari, may mga sewing box na yari sa kahoy, meron din ay yari sa metal. Ngayon naman, para malaman ni teacher kung may natutunan nga ba tayo sa ating klase, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Maliwanag ba? Opo. Ngayon, teacher. gusto ko ay kumuha kayo ng papel. Meron na po, teacher. Ay, mga bata, nakalimutan pala ni teacher bago tayo dumako sa maikling pagsusulit ay may mga katanungan muna si teacher. Paliwanag ko ba? Opo. Para malaman ni teacher kung naintindihan nga ba talaga. Ngayon, tungkol saan nga ba ang ating tinalakay kanina? Sige nga, ikaw nga, Sherika. Teacher, tungkol po sa mga kagamitan sa pananahi gamit ang kamay. Tama. Tama ba si Sherika? Opo, tama, teacher. Tama si Sherika. Ngayon, sino ang makakapagsabi sa akin kung ano nga ba ang karayom? Sige, ikaw nga. Yun po, teacher, ginagamit pag sinulit po, teacher. Tama. po, teacher. Karayom ay ginagamit sa... Pagtatahi. Sige nga, ikaw, ano nga ang karayom? Teacher, matulis po yung karayong, teacher. Tama, matulis ang karayom. Dapat ba tayong maglaro ng karayom? Hindi po, teacher. Hindi, dahil Matusok. Masugatan tayo, masugatan teacher. tayo. Tama. Sino naman ang makakapagsabi sa akin kung ano nga ba ang sinulit? Sige nga, ikaw nga. Sherika. Ano ba yung teacher? Oh, wait lang. Nakalimutan ko, teacher. Nakalimutan nyo na Teacher, ako na kaagad. lang, teacher. Sige nga, ikaw nga, Sherika. Ginagamit din po ang sinulit kasabay ng karayong, teacher, sa pananahi. Tama. Ang talino naman niya, teacher. Magaling. Huwag Bigyan ka talaga ng siya, kamay si teacher. Sherika. Ang sinulit ay kapara siya ng karayom dahil ito ang mga gamit natin sa pananahi sa kamay. Maliwanag po ba? Opo! Ngayon naman, sino ang makakapagsabi kung ano nga ba ang didal? Didal? Opo. Ano nga ba ang didal? Sige nga, ikaw nga, Danica, ano ang didal? O ikaw nga, Jacqueline. Yung bidal po, teacher, nilalagay sa kamay para hindi matusok. Tama. Magaling. May ibang sagot pa ba kayo? Wala na po, teacher. Tama yung sagot niya, teacher. Ngayon, sino ang makakapagsabi kung ano naman ang pincushion? Ito po, teacher, tinutusok yung mga Sige nga, may gustong sabihin si Yasmin. Ito, yung pinutusok po, teacher, doon po, tinutusok ng mga karayo. Tama. Ngayon naman, ano naman ang emery bag? Ikaw nga, Danica. Ang emery bag ay... Kasaan, teacher, ng karayom at aspili. Tama, ito ay hasaan ng karayom at aspili. Ngayon naman ay magpatuloy na tayo sa ating maikling pagsusulit. Maghanda muna kayo ng kwaderno o papel dahil Sino na po, teacher, papel? handa na ba ang lahat? Opo, teacher. Ready na ang papel namin. Ready na, teacher. Ready na
na si Yasmin. Ako, teacher. Ako din, teacher. Ready na. Magkita ka man, hindi pera. Teacher, nag-aaway silang dalawa. Teacher, nag-aaway silang dalawa, teacher. Si Yasmin ka Ay! si Danica. Bakit nag-aaway si Si Yasmin, Yasmin at teacher. Magkita Danica? na yan siya, teacher. Hindi tira siya, teacher. Ay, dapat ba natin sabihin ito sa ating klase? Hindi po, teacher. O, sino ang nagsimula ng away? Si Yasmin. Si Yasmin. Yasmin, mag-sorry ka nga kay Danica. Hindi po, teacher. Sorry, Danica. Okay. Bati na kayo, di ba? Opo, teacher. Magaling. Ngayon ay, handa na ba talaga kayo? Opo, teacher. Sige nga, basahin natin ang panuto. Panuto. Saan po, teacher? Dito po. Dito muna tayo po, teacher. Sige nga, Panuto. Iguhit sa loob ng kahon ang mga kagamitang gamit sa pananahid sa kamay. Sige nga, magbibigay lamang si teacher ng 5 minuto para gawin ito. Tapos na, teacher. Sige nga, ipasa sa akin ang Tapos inyong na mga po, papel. teacher. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng para sa ating pangalawang pagsusulit. Basahin nga ang panuto. Panuto. Isulat ang tama kung ang pangusap ay wasto. Kung mali, palitan ang salita na kasalungguit upang maging tama ang pangusap. Tapos na ba? Opo, teacher. Ngayon naman ay magkakaroon kayo na ay may tagdang aralin kayo. Eh, teacher. Sa quaderno po yan, teacher. Opo, basahin nga natin. Takdang aralin. Panuto. Magbigay ng pamamaraan sa pananahid. Ilagay ito sa kwaderno. Maliwanag po ba? Opo, teacher. Ngayon naman ay bibilangin natin ang mga puntos ninyo kung sino nga ba ang nanalo para sa pangkat isa. Basta magbilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo. Ngayon naman para sa pangkat dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Same lang, teacher. Teacher, same Magaling. kami. Lahat tayo ng grupo ay nanalo sa pangkatang gawain. Magbigay na ng barangay clap sa inyong mga sarili. Ngayon ay maaari na kayong magtayo. Paalam mga bata. Pa